We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Supply kan karning urig sa Naga City People's Mall, apektado na kan naitatalang kaso nin ASF sa ibang probinsya. Bangkay nin babae na dukayan sa creek sa Pili, Camarines Sur. Asin, presyo kan mga produktong petrolyo liwat na malangkaw sa masunod na semana. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asing pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Limitasyon sa pagtransportar nin buhay na urig, rason subuot kan maluyang supply nin karning urig sa Naga City People's Mall. Bantay Karne o composite team na mamonitor sa mga karning urig na piglalaog sa syudad, binilog kan Naga City LGU. Uya ang report ni Chris Novello. Kung dati, 2 sa 3 binunong urig ang naipapapakal sa sarong aldaw kan paratendang si Salvador Alegre sa Naga City People's Mall. Ngunyan pasakitan na subot na may paubos ang sarong binunong urig sa maghapon. Sa hiling niya epekto inikan limitasyon sa pagtransportar ng mga urig, huli sa aktibong kaso ng ASF sa pirang lugar sa Camarines Sur. Limitado ang ang ilang impribig, maintain kan day na control siyempre. Katakod kay ni mahigutman ang ginigibong monitoring kang Naga City LGU sa mga nagdalaog na karne sa syudad. Partikular digdi ang mga pigtatransportar na urig na nag-aagi sa syudad, asin ang mga pigdadara sa Naga City District Abattoir. Dawa kaya contain naman ng kaso kan ASF sa pagdaraid na banwaan, na man nagpapakampante ng LGU urog na may ASF outbreak sa Batangas. May pinaluwas na pong executive order ang sa tuyong alkalde, si Mayor Nelson Ligasyon, kung bantay karne na kinocompose po ang manlain-lain ng opisina to ensure po na mabantayan itong mga naglalaon sa satuloy. Tigsyerto man kan DA Bicol na sa border pasanakan rehiyon, mahigot na ang monitoring sa mga nagtatransportar ng livestocks. Hinahagadan subot ang mga nagtatransportar ng urig din shipping permit, veterinary health certificate, negative laboratory as inibapa para masyertong negatibo ini sa ASF. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Second round kan satellite voters registration, pigsasagibo na kan Comelec Naga sa pirang dakulang barangay kan Naga City. Ang katuyuhan kan paglibot sa mga barangay kan Comelec. Aramunta sa report ni Jessica Calino. Puno alas 8 nin aga, nag-akomodar na nin mga maparehistrong botante ang mga personahe kan Comelec Naga. Ang sa indang pigtuyong niya na aldaw, ang Barangay Concepcion Pequeña na iyong may pinakadakulang voting population sa syudad. Ang magtugang na sinda Angelo asin Andre, dahi na pinalampas ang pagkakataon na magparehistro na dahi na kaipuhan magpasiring sa Comelec mismo. Harenina po yung registration. Makatipid sa pamasahe. Mahal-mahal po ngunyan. Ngunyan na Agosto, liwat na nagkukondusir nin satellite registration ang Comelec Naga, kung saan ang pirang darakulang barangay ang target nindang mabalikan para sa second round of registration. Ang purpose ta kaniyo, nag-second round kami sa darakulang barangay para sa last month of registration sa September, at least magdikit na, mabawasan na itong mga mapa-rehistro para po din nagayo congested sa mga huring bulan. Apura kan satellite registration, bukas man ang Comelec Naga poon Lunes hasta Sabado, nganing mag-akomodar kan mga maparehistro o mapareactivate kan sa indang rehistro. Nasa 117,000 ang presenteng voting population kan Naga City, asin piglalaoman na madudugangan pa ininin nasa 4,000 na mga botante hasta sa deadline kan voters registration sa September 30. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
Mga otoridad piga antisiparan na ang pagdakol kan mga paralimos ngunya na nagrarani ang Peña Francia Festival. CSWD higot sa pag-rescue lalo na kan mga namamalimos na aki sa kasentrohan kan syudad. Ang detalye sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, susog sa Naga City Social Welfare and Development Office. Bako lang subuto yung Peña Francia Festival, nagdadakol ang mga paralimos sa Naga City. Kumbaga seasonal man, amin na duman ng opisina na talagang nagagamit ang mga kakian sa siring nagibo. Tuyong Peña Francia Festival, dagmang na mga deboto asin peregrino ang nagpapasiring sa siyudad ni Naga. Alagad kasabay kan kadakol na tao na nagpapartisipar sa tarakulang religious asin civic activities, iyo man ang pagdakol subot kang nanonotarang mga paralimos. Sigon kay Annabel Vargas kang Naga City Social Welfare and Development Office, taon-taon na nindang piga-antisiparan ang pagdakol kan mga paralimos nagikan pa sa manibaybang lugar. Pero nagiging tradisyon na kada maabot ang Peña Francia, nagdadagdag ang mga paralimos, makulang mga aki, pati itong mga pati itong mga PWDs na alis sa iba-ibang lugar. Patunay subutigdian mga naresyokan mga otoridad na ang iba nag-i-start na sa ilaram kan tulay sa syudad. Aminado man ng opisyal na kung minsan nagagamit ang mga aki nga ni makapanlimos. Katakod kay ni mahigot ang ginigibong monitoring asin pagresyo kan opisina sa nasambitan ng mga aki. Ining kami narman kan opisina magin kan PNP ang publiko, nalikay na ng pagtaon ng limos na sarosubot na pagbayilar sa PD 1563. Bawal talaga yan ang paghagad asin ang pagtao. Igwa kita ning government offices na tinawantad yan ng kapangyarihan na ng responsibilidad para magtao kang mga itong magkakaligong tabang. Kate, nakapalaman sa Presidential Decree 1563 o ang Mendicancy Law of 1978 na may penalidad na 500 pesos asin pagkakakulong ning abuton sa 2 taon duman sa mga nanlimos maging duman sa nagtaon ni limos. Abiso kan otoridad imbes na cash, pwede man subot na in-kind an itao sa mga ini siring kan pagkakan. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Sarong mayo ng buhay na lawas kan babae ang nadukayan sa May Creek sa likod kan Campo Santo sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur, pasado alas 5:30 nin hapon kan Agosto 15. Sa report kan Pili MPS, haros kalansay na ang payuka ini. Naagnas naman ang iba pang parte kan lawas. Solamenteng pambaba na bado na sa naman ang sulot ka ini. Basado sa pisikal na itsura, haros maduwang semana na ining mayo nin buhay asin nasa state of decomposition na antes nakua. Mayo man ninahiling na lugad sa lawas kan babae, alagad nakatalaan pa ining isa irarum sa autopsy. Nagpapadagos man ang investigasyon kan kapulisan, tanganing maaraman ang pagkakabisto kaini, siring man kung paano ini nakaabot sa lugar. Lahat po yun ng anggulo, madam, ay tinitingnan po natin na doon po sa mga missing person, or yun nga po nung sunod-sunod po na tag-ulan dito sa probinsya ng Camarines Sur kasi sa gilid lang po siya ng ilog, posibleng naanod o posibleng nahulog siya doon sa bangin kasi bangin po yung napagkuhaan sa kanya. Sarong bodega ang natumtum makalihis magbungkaras ang kasulo sa Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon. Sa inisyal na investigasyon, posible subuot na nagpuon ang kalayo sa pigsulong basura harani sa nasambitan ng bodega na igwang mga scrap materials. Huli tagibo sa light materials ang bodega, kaya marikas na naglakop ang kalayo. Mayo man ni nakulugan sa insidente, alagad nag-abot sa 4,000 pesos ang posibleng kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Nagpagirumduman ang BFP sa publiko na pirming mag-ingat tanganing malikayan ang mga insidente nin kasulo. Wag na wag tayo magsusunog po, lalo't pag malapit sa gilid ng bahay, tapat ng bahay. Minsan makikita mo sa loob ng bahay yung mga nagsisiga dahil para yung lamok din matanggal sa kayong ibang mga insekto na pwedeng magsiklab o magkaroon ng sunog.
Arestado ang sarong 41 anyos na lalaki sa buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Lanao, Virac, Catanduanes. Nakuha sa sospek ang labi 50 gramo kan pigtutubudang shabu na nagkakantidad ng labi 400,000 pesos. Napag-araman, nahaloy naman na pigbabantayan ang hiro kan nasambitan ng persona. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Dakulang bagay man para sa mga otoridad ang pagkakadakop sa sospek, hulitang mawawaran ng mapagkukuanan ng supply ng illegal na droga ang pirang drug personality sa isla. Dakul pa kitang mga binibuild up na kaso dahil nga ni medyo dakul ang nagkakapira pa din. Dahil naman kadakulan, nagkakapira pa din na mga matatagas ang payo na dahil pa din talaga naghahali duman sa bisyo. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Agrangay ngunyan kan mga residente sa man iba-ibang lugar o barangay kan syudad ni Naga an maluya hasta mayong supply nin tubig gikan sa Metropolitan Naga Water District. Katakod kayan sarong resolusyon an maut na maipasar kan ligan ng mga barangay sa sangguniang panlungsod na nagtutulod sa MNWD na magkaigwang dugang na lakdang tanganing masimbagan ang problema sa supply nin tubig. Para sa detalye makakaulay ta live si Kapitana Corazon Peñaflor, ang Liga President sa syudad ni Naga. Diyos, marhay na hapon po, Kapason. Marhay naman po, marhay na hapon po, Ma'am Kate, asin sa bilog ng Bicolandia. Oo, Kap, problema po ba talaga sa haros gabus na barangay digdi sa syudad ni Naga ang supply kan tubig? Opo, Ma'am, dakula pong problema ang supply kan tubig sa syudad ni Naga. Ini po pagpapatutuo po, talagang may bulos po ang nagbubulos sa may mga gripo. Kaya po ang liga ng mga barangay po sa Naga, nagkaigwa po, nag-given ni resolution para po agadong po sa nawasan na sana po ning tawang po ning rasyonan po ang mga barangay na may na po ning tubig ning huli talagang kaipami po talaga ang tubig. Ang totoo lang po, Ma'am Kate, ang pigisipilyo ko na po minsan na po ang bottled water. As in, minsan din na po ako nagsasabong pagkakarigos dahil po sa kukulang ning tubig. Oo, Kap, ano po ngunyan ang apelata sa MNWD? Igwa na po ba kita nin formal na aksyon na ginibo? Ma'am Kate, igwa na po kaming formal na aksyon po ang liga ng mga barangay sa Naga. Nagibo kami resolution po, urgent request in the Metro Naga Water District through its General Manager Florencio Mangos to conduct regular water rationing to all the barangays of Naga City. Ini po talaga po na kami po mga punong barangay, natatakot na po kami na ang tubig bagpo pagkaipuan na mali sa buhay ng tao. Kaya po talaga po na sa mong pangapuda na sana po, gibo na po ang gabus na paagi para po marisolve na po ang tubig digdi sa Naga. Oo, Kap, dakulang bagay o dakulang problema ng GAD ining kawaranin supply nin tubig digdi sa Naga. Paano po ba, Kapitan, makakatabang ang mga barangay, asin ang mga residente na masimbagan ang problema sa supply kan tubig? Sa gabos po na mga tao dito sa samuya pong lugar, especialmente po sa Naga City, nangunyan po talagang nagsasapit po kami ng kakulangan ng tubig. Sana po makanood kita mag-conserve ng water. Sana po makanood kita mag-recycle ng tubig. Alin po magsalod ng water rain na magamit po sa pangbaribi o panglinig ng mga CR. Ini po, kung matutugdan po sa mga kaibanan sa harong, ini po magiging epektibo ini dahil po sa tuya pong kooperasyon asin pagtabang sa dili po sa Naga. Alright, Diyos mabalos po, Kapitana Corazon Peñaflor, ang Liga President sa syudad ni Naga. Lugadan ang sarong 30 anyos na lalaki makalis tagaun kan sa iya mansa ng lalaking biyanan sa Barangay Tugbo, Masbate City.
Sa report kan Masbate City PNP, makalihis maaraman ang insidente. Tulos man sindang nagresponde kung saan inabutan pa sa lugar ang suspect na voluntaryo man na nag-iba sa police station. Mantang idinalagan man sa ospital ang biktima na nagsapo nin lugad sa braso asin dungo. Sigun sa Masbate City PNP, haloy naman na igwang da ipagkakaintindihan ang duwa basado sa pahayag kan sa indang mga paryente. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan kapulisan ang suspect asin naso na dan naning kasong frustrated murder, mantang nasa marhay naman nakamugtakan ang biktima. Habang ako nagatrabaho dida, insulod po ako buruang sa nugangan ko. Nakatalikod po ako sa nangyari. Pag lingi ko sa iya, isa na lang kadupa, amo nang pagtigba sa akon. Biglaan ang pagkatigba sa akon. Based doon sa sa investigator ng kaso, itong suspect daw tsaka yung victim is matagal nang may alitan. So nung time na yon na na nangyari is pinuntahan bigla nung suspect yung victim doon sa bahay kung saan nagko-construction worker yung yung victim. Arestado ang tulo ka tao makalihis madakop sa akto mentang nananalisi sa laog kan sarong department store sa Daet Camarines Norte. Sigun sa report, narisakan mga staff kan department store ang kaduda-dudang hiro kan tulong lalaki asin sarong babae kaya tulos ining pinugulan makaluwas sa establishmento kan security guard. Sa pagrekisakan mga otoridad, nakuha ang mga juice pack sa bado kan tulo sa mga ini na nagkakantidad ni 30,000 pesos. Tulos man na inaresto ang tulong persona mantang saro sa mga lalaki ang nakadulag. Sigun sa Daet MPS, basado sa indang investigasyon, sarong sindikato na haloy nang nag-ooperate sa Daet asin iba pang probinsya ang nasambitan ng mga suspetsado. Nagtutubod man ang kapulisan na ang grupong ini ang nasa likod kan pirang insidente nin pandudukot asin pambubudol sa banwaan. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan kapulisan ang mga suspetsado para sa maninigong disposisyon. So bakit sindikato hindi ito mga taga rito? And nakausap ko rin personal yung mga tao na to, wala silang trabaho at yun lang ang ginagawa nila. So ibig sabihin yan, itong mga taong to for several years na umiikot sila for this purpose. Mga kapuso, natapos na po ang Regional Proof of Purchase promo kan GMA ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Alaga dia announce ang promo winners soon sa GMA Regional TV asin sa GMA Promos Facebook page. Kaya mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text asin solamenteng ang official GMA representative ang makontak sa winners. Antabayanan ang daily winners na may premyong 500 pesos asin weekly winners na may premyong 2,000 pesos kung saan may mga maswerteng kapusong Bicolanong nanggana sa week 2. Tanganing mahiling ang kumpletong listahan kan winners sa week 2 sa Kapuso Kasiyahan Panalo, iscan sa na po ang QR code sa saindong screen. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pagmantinir kan marhay na nutrisyon, mayo subuot nin katampad na kantidad sigun sa sarong nutrition officer. Pagsunod sa pigre-rekomendang pinggang Pinoy, iyo ang dapat na ikonsiderar kan publiko para sa saindang nutrisyon. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Saro sa mga nag-atubang sa public hearing kan Senate Committee on Finance kan Agosto 13, si NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Digdi pig-question kan pirang senador ang piglatag niyang datos na as of 2023, ang monthly threshold kan sarong pamilya na may 5 miyembro, 9,581 pesos o katampad kan 64 pesos kada aldaw para sa pagkakan kan lambang saro sa pamilya. But sabihon, ang mga Pilipino na kayang makagastos ninlabi sa 64 pesos para sa iyang pagkakan sa sarong aldaw, dahil na makukonsiderar na food poor. Pero 3 meals po yun, di ba? Tama. So parang lumalabas sa 20 pesos.
per person per day. Per meal. Per meal. Sa tingin niyo ba that number is sufficient, yung 20 pesos? Para sa mom of 3 na si Richelle Kankadlan Pili, ang 64 pesos na budget na iyan sa pagkakan, day manda kaipuhan in dakulang budget nganing makagibonin masustansyang pagkakan. Ang kaipuhan mo lang, tamang prosesong pagluto, saka pwede kang makualang sa sa mga backyard, tumatanom-tanom kang mga gulay. Ang pigkakampanya ka National Nutrition Council, sunodon kan mga pamilya ang pinggang Pinoy. For every meal, 17% kan sa tuyang plato, igwa dapat nin prutas, 17% manin maluto o iba pang source of carbohydrates, 17% for protein, arog kan sira, asin ang 33% dapat gulay. Iyandaan makakatabang na masiguro ang mabaskog na salud asin nutrisyon. Mayo kitang pigre-recommend na budget. Pwede naman po kitang magkakaning mga nutritious na pagkakan na barato. Iyang kangkong halos parehas man lang po ang kayan, iyang mga sitaw, iyang mga green leafy vegetable na mahihiling ta sa market na mura. Pwede halos parehas po ang nutrients na makukuha ta dyan. Sarupang piga-advocate nindaan pagtanom sa mga natad nin mga gulay o prutas na iyong pwedeng gamiton sa urual daw na pagkakan. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Paglimitar sa kunpirasanaan pwedeng irehistrong SIM kan sarong individual saro sa mga maawot maamyandaran sa SIM card registration law. NTC Bicol pabor sa pirang probisyon na aamyandaran sa nasabing ley. Tutukan sa report ni Chris Novello. Rindi na sa kakadilit asin block kan mga numero nagpapadara sa iyan ni mapanlokong mensahe si Elizabeth San Luis. Daw sabot ang gibuhon niya may mga panibagong cellphone number pa man giraray na nagpapadarakan mga siring na mensahe. Mga nanggana da akong 500,000. I-claim ko da sir, i-click ko da ang link. Alagad nangangala si Elizabeth kung tanuta nakakaresipe pa man giraray siya nin siring na mensahe man tang igwa ng SIM card registration law na nag-oobliga sa mga subscriber identity module user na iparehistro ang gamit nindang SIM card. Naipasar inikan taong 2022 alagad pigtutulod gunyan sa Senado ang pagamyenda sa RA 11934 o SIM card registration law. Pira sa amendments ang paglimita sa numero ng mga SIM card na pwedeng irehistro kan sarong individual. Aminado man ang National Telecommunications Commission o NTC na talaga may mga naging labot sa nasabing lay urog na kanagbutuan pogo. Ang regulations natin is not very restrictive. Mayroon ginawa yung rules natin para mas accessible at mas madali sa mga subscriber to register. So yung nakakalusot ngayon ng mga text scam o kaya yung mga fraudulent messages, nakikita na namin yun. It will happen. Katakod kay ni paborable man subot ng ahensya na maamen na rin ang pirang probisyon kan SIM card registration law. That is a good amendment kasi nga talagang walang restriction ang number of SIM cards na pwedeng i-register na isang entity. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Makalihis ang nakaaging rollback, tiglalao man naman ang paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Sa estimate kan Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, basado sa 4-day trading, malangkaw nin 65 centavos hasta 90 centavos per liter ang presyo kan gasolina. Mantang 95 centavos hasta 1 peso and 10 centavos kada litro ang pwedeng ilangkaw sa presyo kan diesel asin kerosene. Kabale sa rason kan paglangkaw kan presyo ang kariribukan sa Middle East na nakakaapekto sa produksyon kan petrolyo. Magiging maarasahas ang panahon sa dakulang parte kan nasyon, urog nata mas nagluya ang habagat. Mas dikit na lugar naman ang makakamate kan epekto kaini asin sa may parte sa nakan extreme northern Luzon. Alaga dawa maluya na ang habagat. May tsansa pa man giraray nin uran huli sa thunderstorms. Sa datos kan Metro Weather, posible ang uran sa pirang parte kan Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Masbate, Sorsogon, asin Catanduanes.
may tsansa maninuran sa natatadang parte kan nasyon. 30 mga representante hale sa iba-ibang LGU, pribadong sektor asin sa Kasureco 2 mismo ang nagsairarom sa refresher kan National Electrification Administration dapit sa net metering. Ang net metering sarong polisiya sa irarom kan Renewable Energy Act na nagtutugot na magkaigwanin renewable energy facility ang mga konsumidor sa saindang mga residensya, partikular ang solar. Ang sobrang solar energy na sa indang ma-generate pwedeng ipabakal sa grid na babayadan kan distribution utility. Sa lado kan Kasureco 2, nasa 20 ng mga member consumer na ang nagpurbar kaini. Pigyan kami narman ang ibang member consumers na nagagamit ng solar na aprobitsaran ini. Nahihiling na makakatabang ini na mapababa ang konsumo ng kuryente kan consumer. It's a way to save para sa mga consumer po, lalo yung medyo malaki yung mga consumption or yung demand. Para mayroon silang savings, mas makatipid sila sa kuryente, makakatulong sila sa environment, and nakakatulong din sila kay co-op to lessen the burden. Halimbawa, may nakonsumong kuryente si consumer, tapos nakapabakal siya ng kuryente sa Kasureco to, ang computation po kayan, offsetting duman sa iyang babayadan na bill for the month. Pigmimirar kan SSS Daet na naging matrayumpo ang kinundusir nindang run after contribution evaders sa probinsya nin Camarines Norte ngunya na taon. Sa siyam na kayang operasyon, nag-abot sa 62 na employer ang sa indang nadumanan asin tinawaning 15 aldaw na palugit para makapag-comply sa indang responsibilidad urog na ang pagbayad sa kontribusyon kan sa indang mga empleyado. Alagad, sa nasambitan ng numero, 17 digdi ang pigsakat na sa legal department para sa posibilidad kan pagsunad nin kaso, makalis da makapag-comply sa pigtaong palugit sa inda. Sigun sa SSS, ang penalidad sa mga bayolasyon arog kan non-registration, non-remittance asin non-reporting, ang bako sa napagmulta, huli ta pwede man makulong ang mga employer na napapatunayang may bayolasyon. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalavieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.